Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng bibingka. At 18 pieces nga po pala ito. Handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay all-purpose flour 400 grams, sugar 250 grams, tatlong itlog, salt 1 teaspoon, yeast 1 teaspoon, condensed milk 1 lata, mantika 1/2 cup, fresh milk 3/4 cup, at baking powder na 3 tablespoon. Ilagay na natin ang all-purpose flour, asukal, baking powder, yeast. Haluin muna natin ito ng kaunti. Ilagay na natin ang mantika, fresh milk, itlog, condensed milk, at nilagay na pala namin ang asin dito kanina. Atin na itong haluin ng haluin hanggang sa matunaw na ang ating asin at magsama na ng kaunti ang mga ingredients na ating inilagay dito. Pagkatapos haluin ay atin na itong ilagay sa ating mixer at atin nang buksan ang ating mixer or paandarin na ito hanggang sa wala ng mga buo-buo. Nagsama-sama na yung mga ingredients na ating nilagay dito at yung pure na liquid na talaga siya. At higit sa lahat, medyo malapot na siya ng kaunti. Mga 1 o 2 minuto lamang ang ating mixing time dito. At maglalagay na tayo ng dahon ng saging sa ating mga molde. Atin po itong inilagay sa oven ng sobrang saglit lamang para lamang po siya ay lumambot. Ngunit iwasan po natin itong ma-overcook dahil ito po ay lulutong at hindi na po natin yun pwedeng gamitin. Kaya kailangan po ating ulit-umulit na maglagay ng saging or dahon ng saging sa ating oven para lamang palambutin. Maglalagay na po tayo at ang gamit nga po pala natin dito ay 1/2 cup. Pero yung dami naman po ay kayo na pong bahala kung gaano po karami ang gusto nyong ilagay. Pero sa amin po ay 1/2 cup po ang aming nilalagay dito. Yan. At gawin lamang po natin ito hanggang po sa matapos na po tayo sa paglalagay ng ating bibingka. Ngayon naman ay maglalagay na po tayo ng cheese. At kayo na pong bahala kung gaano po kadami ang gusto nyong ilagay sa inyong bibingka. Basta po enough lamang po at higit sa lahat, hindi naman po sobrang dami at hindi rin naman po sobrang konti. Kasi importante rin po kasi talaga ang cheese para mabalance po yung lasa ng ating bibingka. Tsaka mas masarap pa po siya lalo. At pagkatapos naman po nito mga ka-bakers, dahil tapos na po natin itong lagyan ng cheese, ay okay na po ito para ilagay na sa ating oven. Ang oven temperature sa taas at baba ay 220 at ang baking time natin dito ay 15 to 20 minutes lamang. After 15 to 20 minutes ay luto na po ang ating bibingka na sobrang sarap, sobrang yummy, sobrang mabenta at higit sa lahat ay sobrang cutesy talaga nito mga ka-bakers. Kaya naman, kainin na po natin ito. Joke lang po mga ka-bakers. Huwag muna natin kainin dahil atin mo ng videohan kung ganito kaganda. Hindi man kayang makuha ng ating camera kung gaano siya kaganda sa personal at kung gaano siya nakakatakam, sana pa okay na po ito. Eto na nga po talaga ang ating finished product mga ka-bakers. Kaya naman ano pa pong ating hinihintay? Gawin nyo na din po ha. Swak na swak po ito talaga, lalo na po kung ito po ay gagawin nating pang negosyo sa tabi po ng eskwelahan. Bagay na bagay po talaga ito sa mga kiddos. Pero kung gusto niyo naman po itong liitan, ay pwede naman po, palitan lang po natin ang molde nito para po mas maliit tsaka mas malaki po natin itong mabibenta. Depende rin naman po kasi yan sa costing or pag mas maliit po kasi medyo maliit din yung presyo. Pero mas marami namang bibili kasi nga mas mura. Tigit sa lahat, sobrang the best. Swak na swak pa ang lasa dahil sobrang sarap nito. Hindi po talaga kayo magsisisi dito. Kung ito po ay inyong ipang merienda, abay, go na po mga ka-bakers. Gawin na po talaga natin ito para po masubukan nyo rin ang nakakatakam at sobrang sarap na bibingka. Atin na po itong hiwain or hatiin o pak. Di po ba? Para na rin po siyang rice. Pero, all-purpose flour lang yung ating ginamit dito. Bonggang-bongga na po talaga ito. Kaya naman, eto na po ang ating food for the soul ngayon. Roma 5:8.
Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Amen mga ka-bakers! Praise the Lord! Hallelujah! Tayo ay naging malaya ng dahil sa ating Panginoon at Kristo na si Hesus Kristo. Kaya naman mga ka-bakers, palagi tayo magpasalamat dahil hindi pa dito natatapos ang ating buhay. Kaya patuloy lamang tayong manalig at kumapit sa ating Panginoon at Kristo dahil siya lamang ang ating pag-asa. Amen! Kaya naman hanggang dito na lang po muna ako. Paalam muna. Take care at higit sa lahat ay God bless.